ingay na naririnig ko, possible ulit connecting rod. Sabi sa kasa, normal lang daw eh. Mawawala rin daw. Mawawala o magwawala ka. Yan, 1.9. Pwedeng hindi masagot yung mga tanong natin eh. Bakit nasira eh? Hindi factory defect, kundi human error. Papalitan natin dito sir, ito. Tapos, babaguhin natin yung driving habit natin sa clutch. Pod oh. Uy. Ano? Kayo do. Gilid. Kaya maingay. Na, brand new pa to halos eh. Silang dalawa na naman. Nagre-renegan. Bagong bago ah. Ilang oda to dahil? 1.9 na ngayon. 1.9. Pero nung dinala to dito nung una, nasa 1.5. Dinala sa kasa. Ano yung sabi sa araw? Kasa? Ano sabi sa kasa? Sabi sa kasa, normal lang daw eh. Mawawala rin daw. Mawawala o magwawala ka. Wala na to, lalakas na ako to. Yung tulong sir hindi normal. Kasi dapat smooth pa rin yung andar niya eh. Bago eh. Kaya nga bago, kumuha ka ng bago tapos meron kang iniindang ingay, meron kang naririnig na ingay. Pag bago, ibig sabihin, brand new, walang problema. Kaya nga napansin mo na may ingay, kaya dinala mo sa kanila, ito-concern mo eh. Dapat, doon sa kasa, binuksan nila o sinek kung saan yung ingay. Wala eh, normal lang daw. Normal lang. Normal lang daw. Nagdadala sa kanila ng ganun. Mawawala rin daw. Wala rin kasi hindi na bumabalik sa kanila, nainis na. Yun, yung mga advice ko doon sa mga bibili pa lang, alamin nyo muna yung mga kasa na may after sales na warranty. Yan, importante yun. Kasi pag may problema yung motor nyo, madali nyo mapawarranty, doon kayo sa ganong kasa. Iwanan daw isang buwan, boss eh. Iwan Mahigit. isang buwan, pwede yun basta magawa ka. Basta magawa. Pero isang buwan masyado na matagal yun. Nung experience mo dati, boss, ilan? Dati na nasa kakaba ako, pinakamabilis 3 days. 2 days, 3 days. Pinakamatagal. Depende sa availability ng pyesa. Oo. Halimbawa, crankshaft, wala pa lang available doon sa Suzuki. Mag-source out muna kami. Sa iba. Tapos pag dumating na yung galing sa Suzuki, yun na ipapalit. Pinakamatagal na gawa niya ng warranty? Pinakamatagal, nabot kami ng 15 days. 15 days. 15 days. Ito daw, isang buwan mahigit. Depende yun sa management kung gaano nila kumbaga nasa ano yan eh, nasa tao yan eh. Paano mo madaliin yung trabaho. Kumbaga paano mo mas mapabilis. Dapat ganoon magagawa nila ng paraan kasi customer eh. Kumbaga mag-source out ka kung saan may available na pyesa. Saan ang pinaka narinig mong ano? Ang ingay na naririnig ko, possible ulit connecting rod. At check natin yung piston kasi meron ako narinig na slap, piston slap. Tinignan ko pagka 2 days, ang itim-itim ng oil ko. Pinalitan ko ulit pagka 2 days. Ang itim-itim. Ibig ko sabihin sir, nag-change ka ng 400 km tapos Pag pagkalipas ng 400, dalawang araw, 400 plus pa rin yan. 400 pa rin, ulitin ulit. Itim ulit. Pinalitan ko ng motor. Baba na, tapos saka na lang titignan sa head. Bakit ganun din naman matutunguhan yan eh. Alam mo na rin eh. Doon din ang punta eh, no? Diretso. Yan, 1.9. 1.9 odo, bibiyakin. Kasi gusto ni customer dito na gawin. So ito guys, paglilinaw lang. Unang pumunta rito si customer ay ganito nga yung naririnig na problema. At alam na namin yun. Kaya in-advise namin siya na dalhin sa kasa para ipa-warranty. So yun na nga, merong hindi magandang experience si customer nung nagpunta siya sa kasa.
binalik niya rito at gusto niya dito na lang ipagawa. So sa amin, hanggat maaari kung kaya naman ipa-warranty, ina-advise namin na warranty na lang. Pero pag mga ganito sila na may gusto, wala namang problema yun, gagawin namin yun. Nagahan to. Agahan, umagang exercise yan ah. Kala ko ba pupunta na yan yan? Check tayo ng head. Asa yung mga gloves natin na? Ubus na yung gloves natin, Rebel? Kapso. Sira yung cams. Oo nga no. Pwede ko ma-declare ta na human error to. Pagka ganito kaagad. Basag yung ano, valve guys. Ayan. Ay, meron. Tigas kita pisto. Meron? Wala. Tingnan mo. Ay, ayun. Ay, gago. May marka. Kayod oh. Kalma ka lang muna, Louie. Ayan. Dito. Wala lang ng gas. Dalawang bote. Malakas. Malakas. Ito kaya yung dati na ginawa natin, di ba? Alis wala. Bula lang. So, ibig sabihin good yan, boss? Tikit na lang kaya natin sa ito. Na. Connecting red. Mali na naman ang muna. Ang ingay na naririnig ko, possible ulit connecting rod. Connecting red nga talaga. Hindi mo na ako magsasabi ng factory defect. Kailangan pa natin naman. Lahat ng piyesa na nasira. Depende sa paggamit. Ilang ml o yung ilagay mong langis dito? 0.3. Dalawa na yan. Hindi talaga mo na. Wala naman ang ram. Malinaw na malinaw. Pangala na to. Check natin yung oil flow. Dito pa lang tayo sa inspection. Good. Good yung oil passage nito. Pare mga akong lining, huwag niya hugasan muna. Hindi pwedeng hindi masagot yung mga tanong natin eh. Bakit nasira eh? Hindi pwedeng walang sagot. Walang sagot. Tatao! Hindi tayo pwedeng kalas lang. Sir, 19 kilometer no? Nakita ko isang dahilan sir, hindi oil pump, hindi factory defect, kundi human error. Parang kung sabi. Nasunog yung lining, napudpud dito. Kasi kung 19 pa lang yan, di masisira to. Yung mga debris na napupudpud dito, kaya umiitim kagad yung oil, pumapasok dun sa dito. Pagpasok niya dito, ito umiikot, gumagalaw, napupudpud. Yung mga debris naman ito, umakyat, napupunta sa head. Yung head. Ito. Lalo yung cams. Saka yung cams. Grabe yung cams. Bago pa lang yan ha. Napupudpud yung cams dahil sa hindi na-filter yung mga oil niya na maliit na dumi, umakyat dito. Ito sa napupud. Walang o-ring. Ayun, wala din yung o-ring. Pag walang o-ring dito,
hindi niya masasala lahat. Para ako ng ano. Clutch cover. Ayun, kapila. Ayun o. Tsaka isang o-ring. Ay, ito pala. O-ring na lang, o-ring. Yan. Itong o-ring na to sir, purpose nito dito para mag-silbing seal dun sa inuupuan niya. Dito yan o. Dito yan. Kapag ito lang nilagay mo, dapat makikita ano. Pag ito lang nilagay mo, lusot dito yung oil, useless yung oil filter mo. Kailangan meron siyang gasket. Nagsisilbing seal para yung maliliit na debris, dumi, hindi siya umakyat dito sa crankshaft. Once na napasukan ng dumi ito, gagaspang ang ikot. Kapag gumaspang ang ikot, yung mga debris naman dito aakyat. Yung umakyat na, ito na siya. Akala ko black cams lang nagkaka-issue. Tapos, nakita ko rin yung piston mo. Ay, yung black. May konting kayod. Hindi ko siya pwedeng sabing factory defect, sir. Kasi good yung flow eh. Good din yung oil pump. Ito. Ayan. Diba? Kapag tuloy-tuloy yung oil dito, hindi basta-basta nasisira ang oil. Parang ano, punit yung rad. Good din to, tinesting ko kanina. Kaya natanong ko sa'yo kanina kung ikaw lang gumagamit or kung pang ilang motor mo na to, para masagot din talaga yung tanong natin. Tapos, ang sabi mo pa, unang change oil, 2 araw pa lang, umitim na agad. Kasi nga, yung mga dumi na nanggaling dito, nandun pa rin sa loob ng makina. Makikita mo naman dito, 1.9 pa lang tinag mo, pero ganito na yung makina. Itim na yung mga gilid. Parang yung taga Kasi sunog. Batangas ba yun? Papalitan natin dito sir, ito. Tapos, babaguhin natin yung driving habit natin sa clutch. Yun, yun lang. Game. Mabilis na gawaan lang yan. Pod oh. Uy. Ano? Kayo do. Gilid. Kaya maingay. Tsaka lumawag din dahil. No, meron. Kayod na. So itong part na to, tumalas oh. Kasi bayaw mag-late. Pero mga problem kung marunong yung tingin sa kasa. Kasi makikita mo agad yung sa lining sa hub. Bakit pod-pod? Di ba may mga reporting yan? Yan. Pagka nakita ng ano yan, ng nag-inspection, ganun yung problema. Kasi si sir, mas malaki gagawin niya. So kahit ipa-warranty pala, kung sa inspection, Ang inspection pa lang, baka bumagsak. May sa bearing na yun. Yan, tulungan na lang natin si sir para hindi ka na pumasok. Tapos babaguhin ko yung ano, sa clutch niya. driving habit. Ito ipapalit. Bagong crankshaft. Angas. Baby ama ng Benworks. Yan ang baby ama ng Benworks, guys. Oh, ito. Okay ito. Bigay na lang ni boss. Bago! Good. Wala ka lang? Wala. Siyempre, bago. Salpak na.
Okay na, buo na to. Add swap sigunyal lang ginawa. Tapos yung clutch side, yan merong mga binigay si boss. Tsaka mas magandang condition na nung clutch side. Tahimik na oh. Ayun, Dapat. Ilang oras lang? 2 oras, 3. isa't kalahati. Ganyan ba yung adjustment mo kanina? Hindi, tama daw. Okay lang yan, ganyan. Ganyan yung kanina. Tesahin ko muna, sir, ah. Wabi na. Swabe na. Eh, yung pagka-clutch niya, boss. Ano? Ano? Papatisin natin. Tapat. Sige. Kasi yung mga, sir. Tingnan ko lang yung... Ano yung boss? So, obserbahan mo yung pagdadrive niya. Tingin ko okay naman. Okay na. Dito ako dyan baka ginamit or nanghirap. Saan ang hirap? Oo. Napag-practicean dyan. Napag-flat. Wala na. Yung adjustment. Yun, nasabi ko na dito din. Kailangan mo naman i-break in muna. Kasi bago na yung crankshaft nito. Tingnan. Block bago. Steel ball. Kailangan mo break in. Ganyan nga. Sa clutch, yung mga debris na pumasok doon sa ano. Kaya nasira yung... Hindi ko sinasabing hindi ko sinasabing yung factory defect. Kasi kung ipawarranty niya rin doon, meron din, inspection din na hindi factory defect. Hindi sira yung oil pump. Good ang pressure ng pump. Yun lang talaga yung bibigay. Connecting rod. Tinamaan yung block dahil sa mga dumi. Ba, winashing pa oh. Maluwag eh, nakapag-washing tayo. Wala kaming gawa ngayon sa pag-washing. Ito lahat ng nagastos sa motor ni customer. So yan, makikita nyo rito ang ating major parts is connecting rod. Tapos yung motaro na block, yun muna ang temporary nilagay natin dito kasi nga hindi na ubra yung block nya pag nanaking. And syempre machine shop. Tapos yun, yung mga basic parts lang. Mabilis lang natin nagawa dahil malinis yung motor. Bago pa eh. So ito okay na. Tinuruan na rin ni boss ng proper na paggamit ng clutch, timing, tapos yung pagbukas, pag-close ng clutch, at yan pagdadrive. Pero napansin ni boss na marunong naman. Siguro sa pagpapahiram din. Kaya iwasan natin yung pagpapahiram ng motor sa alam nating hindi pa gaanong sanay sa paggamit ng declutch na motor. Ayan. So ito okay na si sir. Break in yung motor niya. At yun, salamat sa panonood.